Magandang umaga po ulit. Ito po ay sa Bible Baptist Batikan. Kami po ay bumabati ng magandang umaga sa araw na ito ng linggo para po sa ating sama-sama ring pagsamba kahit na po sa ganitong kalagayan tayo. Inaasahan ko po na susubaybayan nyo ang kabuuan ng ating pagsamba at kagalakan ko po na kayo ay laging mapalalahanan na laging magtiwala sa Diyos na siyang pinakamabuting kasama, kaibigan natin sa lahat ng panahon. Tayo po ay dadako sa ilang mga bagay mamaya, pero bago po yun, tayo muna po ay manalangin. Ano po? Hilingin natin ang kapatid na sa amin sa isang malakas na panalangin. Read po natin. Pinanalangin naman namin Diyos na dakilan at pagpala sa lahat. Salamat po ang muli, Ama. Sa pagkakataon ito na kami po ay nananambahan, magkakal yung salita, bibigyan ng papuri sa inyo sa pagkakataon ng awitan. Gabayan po niyo kami, Ama, at gabayan po niyo. Dapin namin mga puso, huwag yung mga kapatiran, mga membro, sisipakinig Panginoon, hindi po maganda ng mga puso. Kaya yung pagpapala sa aming buhay, spiritual, kalakasan, ang aming pong laging pananambahan sa inyo sa mga ito. Ay, tagapagturo, ang pastor, hindi po magpala at nagbigay ng habang buhay. Sa lahat po ng membro Panginoon, hindi po magpala at nagbigay ang lahat ng pangailangan. Gawa po, Ama, wala pong mahawa ng sakit na nakakahawa itong COVID-19. Ang po nyo, ang dalangin namin sa lahat po ng mga membro at po ng mga iglesia po nyo na nagtitipo ang mga aaral ng inyong salita sa mga ganito. Gawa po, makasumpong na rin ang gamot sa sakit na kumakalat. Patawad din po sa aming mga kasalanan pagkukulang. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tayo aawit sa bilang 77 po. He keeps me singing. May awiting nasa puso ko. Lahat po na istansa, isang congregational singing lang po tayo. Sige, May awiting nasa puso ko, na si Kristo ang may dulot. Wika niya ako'y kasama mo, kahit na may pagsubok. Kristo, Jesu Kristo, ngalang kahinang. Sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. Buhay ko'y winasak ng sala, puso ko'y lipos ng sakit. Ngunit na siya'y makilala, dinulutan ng awit. Kristo, Jesu Kristo, ngalang kahinang. Sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. Pagpapala niya yung napang, kay tamis nilang umibig. Dahil galing ay kagalakan, puso ko'y umawi. Kristo, Jesu Kristo, walang kahinang. Sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. Kung minsan ako'y hinahakan sa mahirap na langasin, ngunit kahit siya'y dumaraman, di ako naninimlim. Kristo, Jesu Kristo, walang kahinang. Sa lahat ng oras, dulot ay kasiyahan. Siya'y magbabalik, malapit na,
babalik at ako po'y naniniwalang hindi na malayo po ito. Katulad ng sakit na lumagala ko ngayon sa buong daigdig, inyo pong tandaan yung lagi niyong naririnig sa akin. Itinakda sa mga tao mamatay na minsan. Walang buhay na namamatay nang hindi alam ng Diyos. Hindi na ho ang nakukuhang buhay at alam kong Diyos pa rin ang nagkukulong. Kung ito po ay salita niya, itinakda sa tao mamatay na minsan, talagang may nakatalaga sa COVID-19. Pero ang maganda po, mamatay din tayo isang araw. Or tayo aagawin upang dalhin sa kalwalatian. Matuto tayo maganda, matuto tayo magtapat, matutuhan natin mahalin ang Diyos at ang kanyang salita. Sapagkat diyan tayo nagpasimula. Nagalakan ko po, nabigyan kayo ng paalala din. Tayo po sa kabila ng hindi nagkakasama-sama, nagpapasalamat po ako doon sa tapat. Consistent po silang nagdadala ng kanilang mga bahagi upang makatulong sa ating mga gawain. Mayroon po tayong mga misyon, mayroon tayong mga tinutulong mga pastor. Nagalakan po namin na kayo bahagi ng paglago ng gawain na ito. Sana po, pagpalain kayo ang sambahayan ninyo at anumang mayroong hanap buhay kayo. Lalo na po ang nasa gobyerno at may sariling hanap buhay. Sana po, makita nyo ang mahalagang magagawa ninyo. Ngayon din sa mga nasa abroad, kagalakan namin, sa ngayon po mayroong kaming tinanggap galing sa isang mananampalataya sa malayong lugar. Dala ng kanyang pag-ibig na makatulong sa gawain. Kaya kagalakan ko po na ipalaala sa inyo, anumang bahagi mayroon ang partner nyo, huwag nandito pagkaloob sa gawain. Maging ang inyong bigay pag-ibig at pagmamahal sa gawain. Ang kaugnayan naman natin sa anibersaryo, nag-iisip po ako ng paraan at iniisip ko, masama naman po ganito ang sitwasyon natin. Kung darating tayo sa panahon, kahit sa susunod na buwan, magagawa po natin ang sama-sama na ipagdiwag natin ang panahon ng tayo ay gawin na isang iglesia sa dako ng Batikan in Pantaquezon. Galakan ko na mabalitaan ito ng ating mga naging gawain sa ibang dako. Kaya tayo naman po, marahil, upang mapagsama-samahan natin, magkakasama, ang gawain minsan ay binigay sa atin ng Diyos. Kaya po, ipanalangin lang po ninyo, sana dumating ang panahon na tayo po'y magkakasama-sama sa ating sambahan, na diluluwalhati ang Diyos dahil at siya ang may gawain ito, kanya rin po ang karapatan upang tayo po'y makapaglingkod ng may kaayusan at alang-alang sa kanyang pangalan. Ngayon pong umaga, tayo makikinig ng tanging bilang bago po sa ating natatanging aralin. Tawagin po natin ang mga awit na kabataan po natin. Go.
po sa ating tanging bilang, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Sana po kung kayo may mga Biblia, ay buksan po ninyo, babasahin natin ang ating aralin. At pagkatapos mananalangin po tayo at magbibigay din tayo ng bahagi natin sa araw na ito. Talagang dapat at dapat lang na magbibigay tayo. Ano po? At pinasasalamatan ko po kayo sa lahat ng inyong ginagawa, lalo na nga po sa gawain na kung saan po malaking bahagi ang naitulong nyo sa pagpapalaganap ng pagliligtas ng Diyos. Kaya ngayon pong umaga, buksan po ninyo ang ating lahat ang Biblia po natin sa pangkat-6 ng Ikalawang Korinto. Mayroon po tayong 2 talata na babasahin, pero mayroon lamang po tayo na isang kataga na bibigyan ng pansin. Opo. Basahin po natin at pagkatapos magbibigay po tayo at mananalangin po tayo. Ano po? Sige po. Ang talata po ay pangkat-6 ng Ikalawang Korinto. At ang talataan po ay 12 at saka po 13. Hindi nga nakasisikip sa amin. Kayo'y nakasisikip sa amin. Kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Tingnan po ang talatang 13. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya ng sa aking mga anak, ay mangagsilaki naman kayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ngayong umaga po, kami po'y mag-aaral ng tungkol sa buhay Kristiyano namin. Nagalakan po namin na nasulat ang mga talata na ito para kami ay bigyan ng paalaala na dapat kaming lumalago, tumitibay, at namumunga sa aming pagiging Kristiyano. Alam po namin na katulad ng halaman, may tama silang panahon. Katulad din naming mga tao, may tama ring panahon na kami ay mapakinabangan sa aming tahanan at higit sa lahat sa gawain ninyo kung kami ay tunay na naligtas at ipinanganak muli. Kaya kaganakan po namin mag-aral ng ganitong aralin at sana tulungan niyo po na makita namin lahat ang kahalagahan ng paglaking Kristiyano. Kagalakan ko po na ipanalangin din ang aming mga bigay sa gawain, lalo na po ang bahagi nyo at ang bigay pag-ibig namin sa aming paglilingkod sa inyo. Inasahan po namin na sapagkat wala nga po kaming aming sarili. Ang lahat ay biyaya mo sa amin bilang partner po namin. Nagbabalik lamang po kami ng parangal sa aming Diyos at mga biyayang karapat-dapat sa gawain. Pagalakan ko po na ipanalangin ang lahat ng gawain na ganito upang patuloy na may suportang pinansyal sa paglilingkuran ng mga lingkod ninyo saan mang dako tinawag mo. Pagalakan ko po na ipagkatiwala ang panalangin na ito sa inyo na sana po nagkaroon ng halaga sa buhay namin ang gawain na sa dahilan kung bakit ganito na kami ngayon, sapagkat naabot kami ng inyong salita ng mga mangangaral. Kaya pagpalain nyo kami, pagpalain mo ang paglilingkod namin, pagpalain nyo ang inyong salita sa puso po namin. At gayon din ang mga handog namin. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Maraming salamat po. Ang ating pong aralin ay nasa talatang 13. Sabi diyan, be ye enlarged. Tayo po ay magsilaki. Hindi ho ba mahirap ang hindi lumalaki? Naalala nyo yung pelikulang Bunjing? Lumaki nga, pero hindi lumaki ang isip at hindi napakinabangan. Kahit sa pagsusugalo na ang sinususo niya. Kaibigan, hindi lamang po physical na paglaki. Ang tinutukoy po dito ay paglaki sa buhay Kristiyano
para tayo pakikinabangan sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, nauulit ko ngayon, pagkat dumating na po tayo sa ganap na pagkatao, kinakailangang pinakikinabangan tayo ng ating sambahayan, ng ating bayan at kapaligiran. Tayo po dapat lalaki bilang Kristiyano din at mayroong tamang payo't paraan ang Diyos sa bawat isa. Ang una po, dapat niyong maalaman, kayo po ba'y ipinanganak ng muli? Ang taong Kristiyano ay taong ipinanganak muli. Katulad din po ng physical birth ninyo o ng kapanganakan, dito po mayroon kaming isang sanggol. Kung ilang buwan na po ito, pero siya po'y malaki na. Marunong nang makipagkwentuhan halos, hindi man sa nagsasalita, tumatawa, kumakain, at nakakaaliw po yan. Kami nakatingin na minsang araw ang batang ito'y aawit na rin. Tutulong na rin siguro sa nanay. Marunong magsaing, marunong maglipit, marunong maglaba. At tuwa ang nanay pag malaki na. Hindi po ba ganun ang buhay? Hindi natin pakikinabangan ang isang sanggol. Pero katuwaan natin may sanggol tayo. Kaya titingnan po natin ang ilang pahayag ng salita ng Diyos, paano ka magsisimula. Pero ang unang tanong, kayo po ba'y ipinanganak na muli? Si Kristo ba'y nasa inyo na? Kayo po ba'y bagong nilalang na? Ang ipinanganak na muli ay taong nakarinig ng salita ng Diyos, naunawaan na sa isang makasalanang walang pag-asa, at nakita niya sa sarili niya, si Kristo pala ay kaya na parito at nagpakasakit upang bigyan siya ng pagkakataon na maligtas at mabago ang buhay at destinasyon niya. Kaya, kayo po ba ipinanganak na muli? Katulad ng sabi ng Kristo kay Nicodemo, ye must be born again. It is a must sa bawat isa. Dapat kang ipanganak muli para maranasan mo ang bagong buhay na kasama si Kristo at doon ka makasisimulang ikaw ay maging anak ng Diyos. Yan po'y alam ninyo sa John 1 and verse number 12. Yaumang nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kayo po ba'y anak na ng Diyos? Mangyayari lamang po ito kung ang anak ng Diyos na si Kristo, tinanggap ninyo, at sabi doon po sa Galasa 3:16-17, kayong na kay Kristo ay mga may buhay na walanggan at tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano may Kristong tinanggap sa puso niya. Kumusta na po? May Kristo ka na ba? Pinanganak ka na ba muli? Magsisimula kang lumago dapat. Number 1, doon po sa unang Pedro, pansinin po ninyo. Ang talata po, papansinin natin para makita po ninyo. Ang pangkat po ay 2. Tingnan po ninyo. Ha? Ang sabi po dito sa unang Pedro 2 at talatang 2, 1 at 2. Kaya nga, paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Katulad ng sanggol, mayroon kami dito, gatas ng gatas. Pagka nga nagugutom, talagang nagmamanya siya. Dapat ang isang ipinanganak muli ay may special interest sa salita ng Diyos na minsan ay nagbukas ng puso niya, isip niya, na si Kristo dapat tanggapin niya. Kaibigan, ang salita ng Diyos ang magpapalago sa iyo. Ang talata pang isa ay dadon sa Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at nakikinig. Kaya that includes everybody. Maging hindi marunong bumasa at bumasa, makinig siya kung hindi siya marunong bumasa.
ang bumasa ng salita ng Diyos. Kaibigan, anong sabi ng Roma 10:17? Sa pakikinig nakukuha ang pananampalataya. Sa pakikinig din lalago ang isang ipinanganak muli. Kaya pag binuksan nyo ang Gawa 20, tingnan po ninyo, bilang paalaala ang talata po 32 ng Gawa 20. Ang sabi po ay ganito, at ngayon ay ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Tingnan niyo po. Paano ka titibay nang hindi ka kumakain? Katulad ng sanggol namin, paano siya lalaki? Paano siya titibay? Paano siya uunlad sa kanyang physical na buhay? Sa atin man ay ganun din po. Kinakailangan ikaw ay laging nakikinig, bumabasa, at nananalangin upang ikaw ay lumaki at tumibay. Be ye enlarged. Magsilaki naman kayo. Mahirap po ang taong hindi lumalaki. Lahat ng may buhay ay dapat lumaki. Tingnan mo ang mga halaman. Tingnan mo ang hayop. Tingnan mo ikaw at ang iyong sambayan. Kailangan, sa buhay din nating Kristiyano, ikaw ay lumalaki. Gaano kalaki na ang iyong buhay Kristiyano? Gaano ka nakatibay ngayon? Kaibigan, baka po ito ang problema natin. Kaya, sapagkat hindi tayo lumalaki, hindi tayo nakikita ng ating kasambahay, na tayo ay ilawan, asin, at pwedeng maging gabay nila na makakilala rin sila kay Kristo. Kaibigan, hindi ka nga pakikinabangan sa gawain ng Diyos. Dahil ikaw ay isang sanggol. Pero ang hiling ng salita ng Diyos sa lahat ng ipinanganak na muli, be ye enlarged. Dapat kang lalaki. Okay po ba? Kasaysayin ng inyong sarili at ng inyong sambayan. Pagka ang inyong anak ay lumalaki na, tuwa na kayo, nautusan mo nang magwalis, magsaing, magligpit, at siya'y kapakinabangan na sa tahanang tinatahanan niya. Sa iglesia, ang taong lumalaki sa pananampalataya, kagalakan po niya na siya'y makatulong sa gawain ng Diyos. Bakit ako nagkaganito? Bakit maraming mga pastor? Lumaki po sila. Nakita nilang may magagawa pala sila. Hindi na sila dapat utusan. Voluntaryong gagawa siya sa akay ng Espiritu sa buhay niya. Kumusta na po? May Espiritu ba kayo ng Diyos na nagpapaalala, nagtuturo? At higit sa lahat, may salita ka ba ng Diyos na iniingatan mo? Na sa nagpapatibay sa pananampalataya mo? Kaibigan, kailangan mo lumaki. Pangalawa, mayroon pong talata doon po sa Hebreo 5:12. Tingnan po natin yung talata na ito. Baka sakaling makatulong po sa inyo. Ang pangkat po ay Hebreo, ang pangkat po ay 5. Ang talata po ay 12. Tingnan po natin. Si Pablo po ay nangungusap sa Kristiyano na nandoon po sa lugar ng mga taga-Hebreo. Ano po? Ang sabi po sa talatang 12, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan ay muli kayong nangangailangan na kayo'y nakaturo ang ninuman ng maunang simulain ng aral ng Diyos at maging tulad sa mga nangangailangan ng hindi nangangailangan gatas, kundi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nagsasanay ang kanilang pakiramdam
upang makilala ang mabuti at ang masama. Hindi ba tama naman po yun? Pagka kayo lumalaki na sa Panginoon, lalong namumulat kayo, alin ang tama at alin ang mali. Kaya po gusto kong inyong makita, pag binasa niyong kompleto ang chapter 6 ng 2 Korinto, naroon po sa dakong huli, ano raw pakikiugnay ang sumasampalataya sa di mananampalataya? Ano daw relasyon o pakikipag-fellowship ang dilim sa liwanag? Hanggang sa sinabi sa mga huling talata, kaya nga magsihiwalay kayo at huwag kayong makibahagi sa kanila. At kayo'y aking magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon. Ang sabi doon, humiwalay kayo sa kanila. Kaya nga po lagi ko rin nasasabi sa inyo, at sana huwag ko nang marinig sa ibang kapatiran. Yung naririnig kong mabuti pa raw kasama ang hindi Kristiyano, isa Kristiyano. Kaibigan, naalala nung lagi ko rin sinasabi, kung sino ang lagi mong gustong kasama, sasabihin ko kung sino ka. Maliwanag ko yun. Bakit hindi ka magagalak kasama mo ang tagalangit na katulad mo? Bakit hindi ka magagalak ang kasing uri mo? Saan ka nakakita ng ibong o ng maya sumama sa ibang uri ng ibon? Saan ka nakakita ng kalabaw ang kasama ay kabayo? Kaibigan, matuto tayo. May isip ka ba? Lumaki ka na ba sa katotohanan? Naintindihan mo ba ang tama? Ang taong lumaki, ang taong nagkakaroon ng development at pagkakaroon ng ganap na isip, maiintindihan mo nito. Anumang mali ay mali at anumang tama ay tama. Kaya marahil maraming mga Kristiyanong sakitin, upindid lagi, sapagkat hindi siya namamature, hindi siya lumalaki sa kaalaman, hindi na naintindihang dapat siyang lumaki sa buhay Kristiyano niya. Kaibigan, ako po'y naniniwalang nararapat sa ganitong panahon. Naalala po ba niyo ang Psalms number 1? Gusto niyo marinig? Hindi ko na po babasahin, pero ganito po ang sinasabi. Unang talata, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payong ng masama, ni tumatayo man sa upuan ng makasalanan, ni nauupuan man sa upuan ng manglilibat, kundi ang kanyang kasayahan ay sa salita ng Panginoon. At sa salita ng Diyos, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Talatang 3, at siya'y magiging parang punong kahoy. Punong kahoy na lumaki na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang dahon na may hindi nalalanta. At anuman ang gawin niya ay giginawa siya. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang pamilya mo? Problemado ka ba? Katulad sa may asawa. Kaibigan, nakakalungkot. Kailangan mo ang makita mo ang katotohanan ito. Kung ano man problema ng inyong sambahayan, hindi sa kapitbahay sasabihin, sa Panginoon ka, magdala ng problema mo. Siya po ang makalulutas ng tamang paraan sa buhay mo. Lumaki naman tayo, mga kapatid. Lumaki naman tayo. Siya ang number 1 kailangan mo. Sana po nakatulong ang paalala ngayon. Sunod, ano po ang sinasabi ng Efeso 3:17? Hindi lamang po ikaw ay dapat lumaki, hindi lamang po dapat ikaw ay maging guro na kumakain ng kahit matigas, naintindihan mo ang tama. Doon po sa Efeso, ang pangkat ay 3, talatang 17 po. Tingnan po natin. Basahin ko po ito sapagkat maganda po itong talata na ito. Pangkat 3, talatang 17 hanggang 20. Sabi po dito, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung mayroong dapat pangunahin kang panauhin sa puso mo, na dapat mong mahalin, sundin si Kristo na nagligtas sa iyo. Bakit po? Hindi ka na sa iyong sarili, ikaw ay binili sa halaga, luwalhatiin natin ang Diyos sa buhay na ito.
Yan po ay nasa unang Korinto 6:19-20. Tuloy. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magsitibay sa pag-ibig. Gano'n kakatibay, kapatid? Ikaw ba'y pag nasaling sa kasalanan, nagdaramdam sa pastor? Ikaw ba'y pag nasabihan sa masama mong ginagawa, magdaramdam ka o matutuwa kang naaayos ang buhay mo para makabalik ka sa katotohanan ng kailangan mo? Talatang 18 o 16. At lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Gano'n kakalalim sa Panginoon? Gano'n kataas ang iyong pagpapahalaga sa pagiging Kristiyano? Kaibigan, parang alin mo ang Diyos sa buhay mo. Talatang 19. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayog ng kaalaman upang kayong mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Gusto ng Diyos, ikaw po ay ganap. Gusto ng Diyos na ikaw ay wasto ang buhay Kristiyano. Talatang 20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi at iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Pwede pala siyang gumawa sa iyo kung ipakokontrol mo ang buong buhay mo. Dapat lang. Sapagkat kung siya'y Panginoon, mamanginoon ka. Kung siya'y Diyos mo, pasakop ka. Kaibigan, anong uri ng buhay meron ka? Pag-alakan ko, maring ninyo ang mga salitang ito na pwedeng magpalaki, magpatibay, at mag-ugat at magbuka pa kayo. Sa ating huling bahagi, mayroon po tayong talata na kukunin sa pangkat 13 ng Korinto at babasahin natin ang talataan po na 11. Baka sakaling makatulong po sa inyo. 1 Corinthians 13 at ang talata po ay 11. Si Pablo po ay nagpatotoo bilang karanasan, sabi po niya, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Kaibigan, gusto na po ikaw. Hanggang ngayon ba'y parang sanggol ka kay Kristo? Ayaw kang masabihan, tampurit, yung tawagin ng marami. Kaibigan, anumang tama ay anumang dapat na gusto ng Diyos sa iyo, tanggapin mo para yan sa kabutihan mo. Ang sabi nga, sinasaway ng Diyos ang kanyang iniibig at hinahampas pa nga ito kung siya. Kaya tama si David nang sabihin niya, ang iyong tungkod at ang iyong pamaloy umaalin sa akin. At salamat din, pinaghahandaan mo na ako ng dulang sa gitna ng aking mga kaaway. Kaibigan, ang ating panghuli, gusto kong makita niyo, kung anak ka ng Diyos, ganito po ang challenge sa inyo. Doon po sa Proverbs 3, balikan natin, isang aralin natin noong minsan, Proverbs 3, at ang talata po ay 5, 6, at 7. Basahin ko po ang tatlong talata. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. That's God's demand. Iyan ay payo sa iyo. Payo sa akin, payo sa lahat ng ipinanganak na muli. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalamang kaunawaan. Madalas plano natin sa halip na plano ng Diyos. Kaibigan, mas tama siya kaysa iyo. Nakikiusap po ako, tulungan mo ang sarili mo na ang plano ng Diyos ang magharig sa iyo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse na ika-6. Tingnan niyo po. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag na huwag po kayong magpapasya na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Maging hanap buhay,
maging pag-aasawa, maging anuman po yan, una, konsultahin mo ang Diyos at sabihin mo, Panginoon, gusto mo ba ito para sa buhay ko? Mas tama ang plano ng Panginoon. Talata, 9. Ano po itong huli? Malago ka na ba? Lumaki ka na ba? Handa ka na bang makatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo? Talatang 9. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong mga tinatangkilik at ng mga unang bunga ng iyong ano. Gusto na po? Marunong kang tumulong? Marunong kang magbigay? Hindi ba't partner natin ng Diyos? May talata sa 1:15-5. Kayo'y mga sanga, ako ay puno. Ang sino mang nananatili sa akin ay magbubunga ng marami, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Ang Kristiyano ay taong may Kristo. Kaibigan, kumusta na po ikaw? Nagalakan ko na ay balitang katotohanan ito, be ye enlarged. Lumaki ka naman. Lumaki naman tayo. Hindi po ba? Huling-huling mga talata po natin, tingnan po natin ang talataang John 15 and 16 sa ating pagtatapos. Ang salita po ay napakaganda dito. Ang demand ng Diyos sa iyo at sa akin, isa lang po. Chapter 15 and verse number 16. Ako'y hindi ninyo hinirang. Hindi kayo ang nagplano para maging Kristiyano. Siya para sa buhay mo. Natutuhan mo lang tanggaping makasalanan tayo. Kailangan natin siya sa buhay natin at tinanggap natin. Ipinanganak tayo muli. Tayo po yung mga taong naglalakbay na kasama ang Diyos na ang dulo ay kalwalatian. Ang sabi po dito, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Mayroon bang magmamahal pa sa inyo na higit sa Diyos? Mayroon bang higit na magtutulong sa iyo? Magbibigay ng kapayapaan at kaligtasan ng iyong buong sambayan? At mag-aayos sa iyong hanap buhay? At lahat? Kaibigan, wala akong alam. Si Kristo lang po ang kailangan. Siya ang may-ari ng lahat sa iyo, sa buhay mo, sa lahat ng dapat sa iyo. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, anong mayroon ka na hindi bigay ng Diyos? At anong ipagmamalaki mo at anong irireklamo natin sa plano ng Diyos? Kaibigan, be enlarged. Lumaki ka naman. Maintindihan mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tuloy po natin ang 16. Ako'y hindi ninyo hinira, ngunit kayo hinira ko. At akin kayong inihalal. Ano ibig sabihin? Dinagay ka sa mundo na itong marumi, madilim, makasalanan, pero iba ang uri ng iyong buhay. Sana naman po. Tayo tunay na nabago, katulad ng sabi sa 2 Corintios 5:17. Ako'y hindi ninyo hinira, ngunit kayo hinira ko. Upang kayo'y, akin kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Alam niyo po, pag kayo pinakikinabangan ng Diyos at napumunga, ano bunga ng Kristiyano? Kristiyano din. Bakit marami tayong kapatiran ang nanay at tatay ay hindi ligtas? Ang mga kapatid ay hindi ligtas. Kaibigan, hindi na po pagkukulang ng Diyos yan. Tayo po ay hinirang, gusto ng Diyos natin na tayo magbunga, at iyan po ang ultimate na pangarap ng Diyos sa iyo, ang magbunga ka. Kumusta po? May bunga ka na ba? Sa tagal mo na pagiging anak ng Diyos, lumaki ka na ba? Alam mo na ba ang buhay na gusto ng Diyos sa iyo? Kaibigan, nakikiusap ako sa inyo. Ako po'y katulad mo. Marami akong kahinaan, marami akong pagkakamali. Pero isang bagay ang natutunan ko. Ang ibalita ko, ang naranasan ko. Sapagkat iyon ang kailangan ng kapwa ko. Lalo na ng aking sariling sambayan. Kaya kagalakan ko po na madala ang aralin na ito, kayo po ba'y lumaki na? Kayo po ba'y tumibay na? Kayo po ba'y namumunga na? Kung hindi pa, kaibigan, gusto ng Diyos mamunga ka upang ang anumang hiin mo sa Ama sa Kanyang pangalan ay ibigay sa iyo. Baka naman po kaya nagkakait ang Diyos. Wala naman dahilan na tayo ay sagutin. Dahil wala naman tayong magandang buhay, hindi na nga nalaki,
hindi na nga natibay, laging sanggol, atindihin, kaibigan, lumaki ka naman. Tumibay ka naman. At higit sa lahat, magbunga ka naman. Kahit nga sa halaman, kahit nga sa hayupan, pag nanganganak, pag namumunga, natutuwa tayo. Di ba? Kaibigan, mas lalo ano, hindi ka iniligtas ng walang dahilan. Hindi ka rin pinili ng walang dahilan. Sabi doon, gusto niya mamunga ka upang anumang hingin mo sa Ama, sa kanyang pangalan ay magbigay niya sa iyo. Sana po pinagpala kayo sa mga katotohanan na ito. Lumaki naman tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang araling na pag-aralan namin. Tulungan niyo po na maging totoo kami sa mga katotohanan ito at gawin namin ang ayon sa gusto mo upang maranasan namin ang isang buhay na may pagpapala ng Diyos, isang buhay na katanggap-tanggap, isang buhay na mabunga, katulad ng iba na marami nang naakay kay Kristo. Salamat po sa ilang naakay ko sa Panginoon. Sana po, bawat isa'y magbunga, sapagkat kami may mga sambahayan na sa namin unang concern dapat sa aming pagiging Kristyano. Ang aming maakay, ang tatay namin, ang nanay namin, ang kapatid namin, ang mga apo namin, o kung sino man sa aming sambahayan. Tulungan mo na makita namin itong uli namin na sila ay panalangin at sabihan ng mga katotohanan pwedeng magbago at magligtas sa buhay ko nila. Kapagan niyo po ang aming mga kapatiran hindi pa namumuna na makita niya si Kristong kasama niya ay tutulungan siya na makapagbunga siya sa kanyang sambahayan. Pagpalain niyo kami, pagpalain niyo ang salita sa aming puso, tulungan mo kami maging tapat at totoo. Ito po'y dalangin at pasasalamat ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang I don't know about tomorrow, dalawang istansa po yan. Anong bilangan natin? Ha? 163 sa Ingles. Sige po, awitin natin, dalawang istansa lamang po. Hindi natin alam ang bukas, pero maganda po itong awit nila. God knows about our tomorrow. First and last istansa po. Salamat po. Mayroon kaming Kristo, alam ang bukas, alam ang aming kahapon, alam niya ang aming ngayon at kailangan, at higit sa lahat, alam niya ang bukas na darating para sa amin. Kaya tulungan mo kaming maging tapat.
tulungan mo kami magtiwalang lagi sa iyo. Ikaw na aming Diyos ay magpapalaki, magpapatibay, at magpapabunga sa buhay Kristiyano namin. Kami po ay tulungan mo at pagpalaki. Ito po dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Magandang tanghali po. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.